Carbs. 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 Hindi ba yan shish? Hindi. Iba yung Parang, fish Sobra naman tandaan eh. ay, ito kilala na. Grabe naman kayo, hindi pa naman kami ganun. Welcome again dito sa Tito Mo To. Ako si Tito Chris. At ako naman si Tito Vince. So, Vince, kumusta ang ano mo? Tinder mo, pare. Ayun. Ano na ba nangyari? Sinubukan ko naman siya, Okay. pero wala pa rin nagsaswipe right eh. Oh. Pero, again, sabi nga ni Manicel last time, subukan ko. Baka kailangan mo magpamigay ng mga freebies. Previous ba? Ayun, Wala akong pabibigyan kung wala akong ka-swipe right. Pero, okay. no, naniniwala pa rin ako dun sa old school na. So, tutuloy ko pa rin. Pero kaibigan lang kasi ang hanap ko ngayon. Okay. So, Vince, ano bang ano natin ngayon? Pag-uusapan natin. Okay. Ang topic natin sa araw na to ay career at saka pagiging yung breadwinner para sa pamilya. Ay, maganda usapan yan. Pero bago yan dito, Chris, dahil sa mga panahon natin, baka gusto mong timplan mo man tayo ng kape dyan. So, meron kaming kape dito. Sponsored by 3-in-1. Hindi ko alam kung ano yan. So, basta kape to, sabi nila. So, magtimpla lang muna kami ngayon. Pero habang nagtitimpla kami, gawin na natin yung official to, Vince. So, papunta pa lang kayo. Pagod na kami. And we'll be back right after this. Tito Vince, sinong ating guest ngayon? Actually, ang next guest natin is si Ian from Bulacan. Nagtapos siya ng multimedia arts. Tapos he's currently working right now as a branding specialist in media creatives. Ang ano namin ngayon, guest namin, si Ian, na isang creative guy. Ian? Parang. Ian. Hello. Oh, welcome, Ian, ha? Medyo nakakantong. Gusto mo ba magkape? Sige. Oh, hindi, magtimpla ka sa sarili mo. Sige, paabot na lang ng table. Thank you, Tito. Ano yun? Small budget lang kami. Wala tayong Sponsored ng taga-timpla. 3-in-1 eh. Yeah. Sponsored ng Ay, 3-in-1. baka gusto mong salina ng Maynila to. Hindi. So, habang nagtitimpla si Ian. Thank you. So, ang topic natin na pag-uusapan is career, pagiging madalas manalo ng tinapay. Breadwinner. Yes. Talaga, Brad. Hindi ka talaga maano sa Yeah. Kasi ang tito mo to nga, no, Ian, no, is tinatry naming intindihin yung generation mo. Pero bago yan, gusto ko namin makilala. No? Ayun nga, again, mga tito, ako si Ian. 25 years old, nakatira sa Bulacan, pero dating taga Maynila. Oh. Kakalipat ko lang last 2021, nagtapos ako sa Lyceum of the Philippines University, Manila. Kinuha kong kurso is AB, Multimedia Arts with specialization in digital animation. So talagang creatives na. Oh. Tapos ngayon, nag-work ako sa isang RPO company as a branding specialist and media designer. And last but not the least, I'm about to take my master's na sa Media Studies in Film in UPD. Nung college ako, marami akong natutunan yan about sa digital animation. Mostly yung mga misconception yan. Sasabihin na, uy, digital animation, magaling kang mag-drawing. Apparently, hindi lahat na nagtitake ng animation or digital animation, kalahati nun hindi marunong mag-drawing. Nakukuha lang nila throughout the 4 years nila sa mismong university. Okay. May inspirasyon ba dito nung kabataan mo? Ay, oo. Dahil nabitbit mo yan sa... Bata pa rin siya, Vince. Ibig sabihin, nung maliit pa siya. Ayan. Nung bata ako, wala akong alam sa kukunin kong kurso. As in, zero, hindi ko alam nung gagawin ko sa buhay. Malamang. Bata nga eh. Sino ang modelo mo na pagpapalaki sa'yo? Of course, nandyan yung nanay ko. Pero nung grade 5 ako, ayun, nag-MIA yung tatay ko, hindi ko alam kung saan napunta. Hindi nag-spawn pabalik. Yung sumunod na role model ko dyan, yung tito ko, kapatid ng nanay ko. So siya talaga yung nagpalaki sa akin kung anong kailangan kong matutunan bilang lalaki, bilang machong lalaki. Pero nung dumating yung high school, grade 5, grade 6 to 4th year high school, sabi ko gusto ko mag-join. Nabalitaan natin yung Maguindanao Master. Alam niyo, for sure, alam niyo yung Maguindanao Master. No, yeah. Sabi sa akin ng tito ko, okay, gusto ko yung adhikain mo, pero ayoko mamatay ka agad. So sabi ko, sige, fine. Mag-media ako, mag-creatives ako. Ang pinaka-course ko talaga is multimedia arts. So, production,
So ano ka? Mahilig MMA. ka sa physical Mahilig din po ako doon. MMA. Namimisikal din po kami doon sa mismong field na yon. Grade 5, of course, nag-MIA na yung tatay ko, di na siya nag-spawn back. Nagsimula na maghigpit ng grade 6, pero nung high school, nagsimula na ako magtrabaho. Freelance, sideline, mga sa library. Minsan tumatakbo sa mga friends ko kapag kailangan nilang tulong sa homework nila, mga projects, tumutulong ako. So at least kumikita ako ng pang-allowance ko everyday. So, medyo menos gastos na rin sa ni mama na sa tuition ko. At the same time, tinutulungan din ako ng tito ko from other places na, magkano yung tuition niya, magkano yung allowance. So, doon na pumapasok lahat. Then, nung nag-third year, fourth year na ako doon na ako medyo bumigat na mga gawain ko pang sarili. Mga freelance jobs na talaga. Since, meron na kaming subject na computer doon, alam ko paano mag-Photoshop. Nag-Photoshop na ako. Mga posters, cards, invitations. Until na kumikita na ako at least mga 500, 600. Pinakamataas ko na nga nun, 600 eh. Kumusta naman yung pinaka-current mo ngayon na trabaho? In a range of 1 to 10 million, magkano sahod mo? Teka, kaya kong magbat ng ganito eh. Pamat nga, paano ba? Pwede ba 1 to 10 lang? 1 to 10 lang, 1 to 10 lang. Or sa madaling salita na lang iyan, high, mid, low. Nasa low. Nasa low ka. Low, yes. So yun, kumikita ka na ngayon. Do you feel obligated to return the favor or yung tinatawag nga nating credit inside? Or voluntarily lang? Or needed ba talaga? There are times na needed siya. Especially kapag sabihin natin na kailangan yung mga younger cousins ko or kapag si mama may kinakailangan na sabihin natin gamot or kung anong necessity sa bahay, kailangan ko magbigay. Pero hindi naman talaga siya sinabi magbigay ka. Pero kasi yung sa akin, parang nandun yung sinasabi kong utang na loob na tinulungan ka nung nangangailangan ka. Pero nagkakaroon ako ng pagkakataon sa tuwing gabi or siguro pag mag-isa ako or nag-iisip ako na paano kaya kapag hindi ako nagbigay? Anong mangyayari? Anong gagawin nila? Alam mo yun, nahihirapan na ako. Kahit gipit na ako dahil ako na yung nagbabayad ng bills ngayon. Alam mo yun, wala nang titira sa sarili ko. Kahit na gusto kong mag-ipon, hindi ko siya magawang maipon kasi nga lahat doon napupunta, either necessity or bigayan. Inuuna mo na lang talaga sila imbes na dapat nag-iipon ka dahil meron ka pang gustong maging, example, investment or something ganyan. Nangyayari ba ngayon yun? Yes, actually, nangyari na siya last month na may gusto akong puntahan na, gusto kong puntahan yung gig dahil kaibigan ko siya. Okay. Gusto ko siya puntahan na gig kasi malayo. Sabi ko, sige, tatabi ko muna yung pera ko kasi kailangan ko na pamasahe at the same time. So, tinabi ko lang siya, then siguro makalipas na yung mga 2 linggo, may kailangan ako, emergency siya. No choice ako kasi pamilya to. So, sabi ko sa friend ko, sorry, hindi ako makakapunta, wala na akong pera. Susunod na lang na gig mo. So, yung pera na tinabi ko, pinigay ko na lang. So, very important yung nakakapagtabi ka kahit may isasakripisyo kung ibang bagay. Kasi ang priority mo, nababanggit mo nga is yun. Hello po mga tito. Bale, ipapakita po natin itong mga pictures kay Ian, tapos papahulaan natin kung sino mga sila at after na pong mahulaan kung sino sila o kung hindi man niya kilala, i-share niyo po kung ano yung ma-influence nila ng generation niyo. So nalata ako na, lagi sa kanya mayroong gadget Alam mo ba kung paano gamitin yun? Hindi kami nagulat mo ako, may sumagot doon sa ano. So, kung namumukhaan mo tong mga to or nakilala mo sila, Sana kilala ko. sana makilala mo. So, ito yung unang... Siyempre, share ko sa'yo. Sige. Okay, hindi ko siya kilala. Hindi mo siya kilala. Ano bang kilala mo to? Hindi ko rin nga kilala. So, hindi ko siya kilala eh. Oo nga, sobra naman tandaan eh. Ay, hindi. Ito kilala natin. Grabe naman kayo, hindi pa naman kami ganun. Ito kilala natin to. Yeah, kilala namin. Herman Moreno, Tito Germs. Yeah. Itong pangatlo. Pakita muna natin. Yan, tama. Pakuna muna natin. Teka, Hindi ba to Apo Hiking? Ay, oo nga. Oo, Apo Hiking. Apo hiking nga. Apo Hiking Society. Oo. grabe. Grabe, pati ako na ano ah. Ay, Diyos ko. Ito, malamang siya muna. Si Raymond Santiago ba yan? Para hindi ka mahirapan.
Hindi mo kamukha yan. Shades. Kulang shades. Tama na. Si Randy Santiago. Randy Santiago. Wala na? Yun na yun. Pabalik ka na, dali. Thank you. Well, kung bakit namin pinakita sa iyo, na actually hindi ko rin alam yung relevant. Hinihintay ko pa kung may sasabihin. Oh, cheers! Cheers. Oh, dahan-dahan na, mainit. So, Ian, matanong ko lang, tingin mo ba dapat na magbigay tayo sa family natin? Yun yung tumatak sa, ewan ko, probably sa generation nyo. Pag lumaki ka, kailangan magbigay pabalik. Yes, that's Filipino culture kasi. Yes, kailangan magbigay pabalik. Pero yung mga creatives na katulad ko or mga kaibigan ko na less than what? Less than 20, less than 15 ang kinikita. Parang hindi siya sapat kasi may binabayaran kami, may binibili rin kami. So, parang ang bigat niya for that. Para straightforward, may hinaing ka ba? Hinaing sa Dahil nagbibigay ka ngayon? Yun na. Oo. bigat Sabi nga sa mga nagbablog, heart talk to heart talk. art. Ma, please, sorry. Ma, sorry. But, ayun nga, nagkakaroon ako ng thoughts na ayoko na, pero at the end of the day, or pagising mo na umaga, babalik yung thoughts mo na you still need to at least give back. Alam mo kasi ganito nga, di ba? Sabi nga natin, culture talaga ng mga Pilipino. Kala ba? By the way, as usual, this is our official. Siya yung lead vocalist ng Sila Kasi. Rockers. Abangan niyo yung kanyang single, Imbierna, hindi Darna. So yun, since napapag-usapan na, hindi, huwag kang mag-alala, ganyan talaga eh. Very, kami dito Ayos ka lang ba dito? sa RR kasi medyo safety, kami. Speaking of RR, magpapasalamat ako sa mga sponsor. Toroy, may sponsor. Kasi nga, napapag-usapan natin na culture nga kasi ng Pilipino. So, naniniwala ka ba dun sa kasabihan with regards dyan, yung ang taong hindi marunong lumingon Oo. sa pinanggalingan, hindi pa nakakaalis yun? Okay. Totoo, may punto. Totoo. Tatry ko yung isang perspective. Oh, sige. Kasi parang sasakyan yan eh. Parang sasakyan yan. Mali. Di ba merong rear view mirror? Di ba? Yes. So, the rear view mirror kasi talks about your past. And ano yun? Hindi accurate yan. Ganyan. Kaya kailangan lang kailangan ng BP. Oo. Kinakwento ko, Tito Chris, yung sa sasakyan na logic na may rear view mirror kasi you have to take note of the past. But you have the windshield eh. Okay. And it provides a clear picture for the future. Eh. So, to correct the past, ito, perspective ko lang ito. To correct the past kasi, is to just take note. Again, No? this is the lead vocals of Sila Kasi. Rock. Abangan nyo yung Imbierna. So, ayun. Dalawang interruption na yun, Tito Chris. So, yung windshield kasi provides you a clearer picture of the future to provide a perspective from the past. So, ibig sabihin, the more kasi yung weight ng pressure para sa'yo na ibalik yung pabor or yung utang na loob, might put weight na imbis na lumipad ka or mag-grow ka ng mas mabilis, then you can provide more. Di ba kotse pinag-uusapan? Ba't ang gulo mo? Kotse, tas lilipad. Hindi, ibig sabihin, bumalik ako sa kanya, lilipad na siya. Siya rin naguluhan, no? Magpa-fly na siya. Hindi lilipad yung kotse. Malamang hindi lilipad talaga yun. Ano yung sinasabi mo? Ang point ko kasi is, if you are in the present and you plan your goals properly, then you can help more people. Binabalanse mo yung pagbigay at pagbigay palagi. Hindi namin sinasabi na totally wag ka na magbigay. But you have to give yourself din na kasi yung maybe a little larger dun sa binibigay mo. Sabi nga nila, so kung gawin mo yun sa sarili mo, I hope yung mga family mo na sinusuporta mo, hindi ka nila i-judge. Kasi sabi nga nila, don't judge the book by its cover. But we need cash. Ay,
Okay, meron po tayong... Ayan, so may mga words dito, then kailangan i-explain. Or hulaan Siya yung mag-ano. Explain. Ihulaan nyo muna sa Ah. service ko anong meaning niya, then explain. Sige, sige. So, we have words. Direct never talagang dadaan sa akin yung pad. Ayan, we have words here. Unahin ko mo si Tito Chris, and si Tito Vince, and ako. Explain ko, alright? So, first word natin is situationship. Ano ang situationship para kay Tito Chris? For any given situation, nandyan yung partner mong nasa tabi mo. Tito Vince. Relationship, nag-evolve lang into situationship. Okay. Ano yan? Ang situationship meaning niya is parang kayo na hindi kayo. Oh! Panis! Kayo na hindi kayo. Kayo na hindi kayo. Basically, ang tawag ito dati, MU. Yan. Wow! Mutual understanding. So, ganun din pala Ayan. yun. Next word, next word. Next word is Riz. Ayan. Naku, sikat to ngayon. Riz. Tito Chris. Ay. Riz. Hindi ba yan sheesh? Hindi. Iba yung Parang, shish eh. parang, Mauuna to bago yung shish. Ganun. parang iwasan mo. Riz, cheese, Iwasan. Riz. Oo. Riz, iwasan mo. Iwasan mo. Okay. Yun yung akin yung interpretation ko. Yung Riz is yung parang alindog. Wow, deep word! Parang alindog mo sa kapwa, sa partner mo. Parang paano ka bumanat? Explain ibang word banat. Iba yung pumapasok sa isip ko, paano siya bumanat? Gusto ko lang sabihin Kaya na nga, paano ka pum- mag-express. Paano ka mag-pick up? Pick Pick up! Oh my God. okay, pick up. Medyo parang ayaw kong isipin, paano bumanat si Vince? So pagkatapos mo bumanat, paano ka nga usually, nagkakape ka, di ba? Paano ka mag-sis? Paano? Next word. Next word is to. Brad, niloloko mo na kami, Brad. Hindi yan word. Word siya, Tito Chris. Ginagamit siya naman. Pero sige, try natin. Try mo. Try. mo muna. Paano Kasi pronounce? magkaiba tayo Paano ng... Oh, sige, di SKS. Ay, magkaiba na yung definition eh. Ay, yung definition. Hindi, yun na yung definition mo. Definition. Kailangan mo i-define eh. Ano understand? Nahihirapan kasi ako mag-define kung hindi ko siya ma-pronounce. Tito Chris, letra lang yan. Kaya nga, SKS. Oh. Sangguniang kabataan. Oh my God. Oo nga, no? SKS, parang ganun yan. Pinsan siya ng... Wala na! Puta, hindi nga sinabi yung... Okay, ang mostly, ito yung bagong term ng tawa. Hindi na ha, ito na yung tawa ngayon. Teka lang kasi dahil sa keyboard. SK actually. Next word. Okay, pronounce muna natin, Tito Chris. Ano to? Iyaki. Iyak. Ikaw, Tito Vince. Ito alam ko. If you know, you know. Ayun! Tumpak! Parang ano ito? siya? For a... Synonym? For, Acronym. Acronym pala. for a small circle of... For a small group, kayo lang nakakaalam. Yes! Wala Ayun. ka sa loob ng circle namin. Wala, hindi ko talaga siya maintindihan. Yun ang Marites mismo ako yun. If you know, you know. Hindi ko siya... You know. Diba? If you know, you know. Yun. Pero if you know, you know talaga. Ulitin mo nga yung ano? Paano yung pronunciation? Kumain ka na ng ano, kumain ka niya, tapos yung intonation mo, Ano ba next word? Ay! Talaga may connect sa picture. Scoobs! Ano yung ibig sabihin ng scoobs, Tito Chris? Kamot. tatry ko. Sige, go. Scoobs. Parang I dig it, parang ganun. Ah? Scoob. Scoobs. Gets ko Parang yan. scoobs pare, ganun. Parang gets ko yan. Scoobs Parang ganun. pare, ganun. Subukan ko lang ha. So, Scoobs. So, anong aso si Scooby-Doo? Okay. Great Great Dane. tama. Okay, Great Dane. So, Dane siya. Meron tayong tinatawag sa kanya na Danes. Ano yung sabihin ng Danes? Hindi. So, yun, Scoobs. Scoobs means no way. Hindi. Pwede nga parang gano'n. No way. ganun. Kasi Danes Tito nga, Chris, hindi. papirma ako. Scoobs! Okay. Ayan! Scoobs pare. Scoobs pare. Dapat may para sa dulo. Scoobs pare. Scoobs! Scoobs pare. Scoops. Bago mag-Scoobs, pag tinanong ko ng Carps ka ba pare, sabi mo Scoobs pare. Carps. Carps? C-A-R-P-S? Carps. Carps. Ano yung carpet? Ano pa mga ibang terms ng carpet? Rug. Rug o RUG. Yun yun, RUG. RUG pare. Carps ka ba pa? Sheesh! Para naman tayo may... Carps ka mama! Scoobs!
Ginamit na sa sentence. Okay, last one is fur. Ano, fur. 2-0 naman sa akin. Wala sobrang layo ko na Saka hindi talaga. Kasi nga, di ba, ang madalas kong marinig kasi uy, alam mo ba, Mare, si ganito. Ayan, tama. Tapos ang kasunod, fur, ganon. For real. For real. True. So isa lang masasabi ko, wag sana magalit yung mga tips natin. Price po. Medyo, ako rin. Ay, bawal. Matanda naman ako. So gusto ko lang sabihin na huwag kayong magagalit mga Gen Z and everything. Actually, feeling ko medyo tamad kayo Sipin mo, FR. Pwede naman sabihin yung buong word. Ano yung buong word dito, Chris? Ano ba nga ba ibig sabihin ng FR? For real? Nakabi ko lang. Pwede naman gawin for real times 2. Oo, di ba pa? Oh, sige, para Sige, ano? cheers. Kahit na hindi ko naintindihan yung sinabi mo. Cheers! Okay, Ian, meron akong gustong itanong sa'yo. Medyo ano siya, so tingin mo ba kung sakasakaling hindi ka magbibigay, magkakaroon ba sila ng feeling na napaka-ungrateful naman neto ni Ian? Kung hindi ka nga nagbibigay or kung inuuna mo yung sarili mo bago sila, samantalang noong bata ka, inuuna ka nila bago yung sarili nila. Siguro sa akin, personally speaking, may intindihan nila to a certain degree na kapag hindi ako makapagbigay or talagang may gusto kong gawin or gustong bilhin, may intindihan nila. But ang balik sa akin is yung sa akin na. Babalik sa akin yun na parang ako yung sa sarili ko na ano ba yan, hindi ako makapagbigay, nakakahiya. Parang ganun. Parang pumapasok, umiikot sa isip ko na tama ba yung gagawin ko? Sa years na pagbibigay ko, tumatakbo na sa isip ko na tama ba ginagawa ko? Hindi ba ako magbibigay? Parang nakakahiya naman. Tumatak na sa akin may marka na So, medyo, it's on my personal or sa sarili ko na nagtatalo yun. Okay. I can relate sa yung mismong experience ko sa buhay. Ayos naman kami, mayaman or whatever kung tawagin. Tapos, suddenly may nagkaroon na ng problema, humirap kami. Kumbaga, lagi kong example is, nung naghirap kami, 7 beses na lang kami sa isang araw kumain. Parang ganun. Dati ba ilan? Hindi. So, Ate Beth, baka miyak ako Hindi. Bumuhay sa amin yung ate ko. So, talagang siya yung hindi nagtapos muna ng pag-aaral, tapos pinatapos ako. Siyempre, nung natapos ako, kailangan ko ibalik. So, hindi ko pinag-aaral yung kasunod sa akin. Ano siya, gago? Magtrabaho siya. Hindi. Ganun yung nangyari sa amin. So, ate ko, nag-sacrifice, graduate ako, somehow. Though nag-working student naman din ako. Tapos yung sumunod sa akin, yun naman. Tapos din, yun yung pinakabunso namin. Actually, yung pinakabunso namin ngayon ng more na nagsusupport sa mother ko. Wala na akong father Siguro, wag na lang natin ilagay sa negative. Kung ang MO mo is masuklian yung mga umaruga sa'yo at bumuhay sa'yo o sumuporta sa'yo during na nagsisimula ka pa lang, I think mas okay yun. Kasi the more na yun yung motivation mo, the more na mag-i-strive ka para sa kanila. So, sa mga sinabi namin, ano yung tingin mo na may katotohanan ba? Hopefully. Hopefully. Dalawa ang naisip ko. Bilang niya yung sa kanya. Dalawa. Nabilang ba natin yung sa kanya? Patay. Ayan. Dalawa siya. Magkakakonekta yun. Tama naman sinabi ni Tito Chris na... Tito Chris. Lakas. Yeah. And tama naman sinabi ni Tito Chris na... Ayun nga, alamin ko kung ano yung... Sa tama na. Ano yung pinaka-boundary doon. Yeah. Tapos, ano siya yun nga, yun yung pumasok naman sinabi ni Tito Vince na yung discipline. Na pag nalaman mo na yung boundary na yun kailangan mo nang i-consistent yung discipline mo doon. Na kailangan ka magkasabi ng ayoko na, kailangan magkasabi ng sige, go lang. Andun Tama lang si Tito Vince na consistency is the key. Tama. Then, ang pinaka take away ko is from Tito Vince. Kala mo, Tito Chris.
Tito Bayad Vince, to. 1 point. Bayad to, bayad. 1 point. 3-0 consistency. Okay, tama naman si Tito Vince. Ang pinaka-takeaway dito right now is that kapag imbalance ka, you have to stand at your own 2 feet. Tama? Pag 1 feet lang imbalance ka, so you cannot support eh. Pero kapag dalawang paa na nakatungtong at alam mong kaya mo na, that's the time na alam mong okay ka, stable ka. Ang kinagandahan doon is that, alam mo yun, tama rin si Tito Chris na sana wag tayong ma-aksidente. Wag sana guys. Ayun. Ano yun? Very bad. Pero ayun, slowly recovering, slowly nag-heal yung isang foot ko. So, as time passes by, siguro nagbi-build na yung resistensya, yung strength ng isang feet. Para at least masabi ko na I can stand at my own 2 feet, then I can give back. Sa lahat ng pinag-usapan natin, gusto ko lang ipaalam sa'yo na lagi namang option yung pag-nurse. Ayun. Well, Pag-nurse. Di ba? fifth plan ko siya actually. Fifth plan ko siya. Fifth plan ko siya. Options. Options ko na siya. Hindi kasi sa akin naman kasi, gusto kong pulutin kasi yung very specific learning na feeling ko madadala ko siya na-rekindle yung passion ko rin kasi puro na ako consistent Yes, sa motivation That fighting spirit ramdam ko na before yun din ako That fighting spirit is what I've learned today and feeling ko nakalimutan ko na yun Ay, ganun? Nakalimutan ko na yun. Kasi, yun nga yung difference. Chala! Head chala! Yes. Pinapulture ako Oh. Yeah. To translate that fighting spirit, is just to do one step at a time. It's just to tackle the day, then tackle the week, then tackle the next month, then tackle the year, and eventually you're tackling a decade. And sooner or later, Tito Chris, Tito Vince, I've made it. Yeah. No? I've made it. Diba? Sana, buting ka. Bata nga pa. Panahon ka pa nga ng Jurassic. So for every episode namin, meron kaming parang nire-relate na kanta. So ang pamagat ng song na to is itanong mo sa mga bata. Yeah. Message ng kanta is for us na may mga age or even yung mga parents, ako parents na ako, siya nakakatanda, na kailangan din paminsan-minsan is, yun nga, itanong mo sa mga bata na at least malaman kung ano yung kailangan pag-usapan. Then, somehow pagka sobrang, alam mo yun, trabaho lang kami, kailangan mag-provide. So, nakakalimutan mo na rin na gusto pa ba yun ng pamilya mo or nung kapartner mo na trabaho ka lang ng trabaho, hindi mo na... And the most powerful, and the most powerful thing kasi sa regardless of generation kasi is yung knowledge shared is not knowledge lost. Yes. So, mas naintindihan natin lalo yung Gen Z na generation ngayon. So, yun na nga. So, yung kanta, aabangan lagi yan ng mga viewers natin o yung mga manonood sa atin. Tapos, pag lagi ako may dinuduktong sa kanta. So, yung mga kasabihan ng mga panahon namin. So, sabi nga nila, kasi pinag-uusapan natin, yung pagtanaw ng utang ng loob di ba? Oo nga. So, sabi nga nung may mga kasabihan nun, aanhin mo pa yung damo, aanhin mo pa yung kabayo kung... Teka lang. Aanhin mo pa yung kabayo. Sasakyan. Aanhin mo yung damo Aanhin mo yung damo. kung patay na yung kabayo. Yung ba yun? Baliktad, Akala ko kasi, baliktad. aanhin mo yung kabayo kung meron ng electric bike. So, paano makokontak si Ian, pre? Baka may mga socials ka iyan na especially nasa ka nga, 'di ba? Nasa creative Creatives, yes. field ka, no? May Friendster ka ba? Friends, AOL. Tanda. Ayun, guys. You can reach me through my Facebook account. Ayan. Yan. Just type in Ian Quezon. If you want creative stuff, video man yan, graphics, photog, or kahit events management man yan if you want. May mga grupo ako. You can contact me at, my Facebook account, Ian Canzon. You can also reach
through us, kami, mga grupo namin at Front of House Creatives. You can search that on Facebook. Front of House Creatives. Again, if you want to watch me stream my games or probably watch me how to draw or probably see my artworks, you can reach me at Switch. That's, Switch na talaga mismo yung pangalan. Switch. Facebook.com/Switch Gameplays. Then yung sa artworks ko naman is Facebook.com/Gurisan. It's GURI-SAN. It's Gurisan and Switch. Ayun. Ian, thank you very much. Maraming salamat. Guys, thank you mga kay tito. Ian. Thank you, Ian. Maraming salamat mga tito. So, Vince, nagpapasalamat pa nga pala kami dun sa mga nanood at manonood pa para marami pang iba at marami pang bagay na mga pag-usapan. So, Vince, etong tito mo to, Papunta pa lang sila. pagod na kami. Tama ba yung sinabi natin? Bahala na kayo dun. Wrap up.